Kaya nung binalik nila ako, yun na, nagkaroon ng trials na yung kaso ko. Kasi nabalita ng judge na tumakas uli ako doon. Kaya pinabilisan yung pagsampa ng kaso. Dahil sabi nung attorney ko, i-plea guilty mo na. Dahil kapag umamin ka, mababa lang yung sentensya mo. Nung sinabi nilang mag-plea guilty ako, yun ang sinunod ko. Dahil sa sobrang inis ko na rin, nag-plea guilty ako kaya nung sumunod na hearing ko. Sumunod na buwan, sentensyado na kagad ako nun. Sinintensya na ako ng habang buhay. Doon ako naglumo nun, sinintensya na ako ng habang buhay. January 1993, dinala lang ako sa Muntinlupa. January 30 dumating ako sa RDC sa Muntinlupa. Kaya nung nakita ko na yung Muntinlupa, doon pa lang sa daan, parang lumulubo na yung mukha ko eh. Dahil iniisip ko, malaking kulungan na itong pinasukan ko. Malaking bilangguan to. Nandito lahat ng sari-saring kriminal ka ako. Kaya nung pagbaba ko doon sa gitnang RDC compound, parang hindi ko mayakbang ang paa ko noon. Talagang wala na, kung iniisip ko talaga noon, wala na talaga akong pag-asa talaga noon. Wala na talaga akong pag-asa talaga noon dahil wala na akong matatakbuhan eh. Ang Nung dinala ka sa Muntinlupa, naramdaman mo yung wala ka ng pag-asa. Tapos, daladala mo pa yung galit at paghihiganti sa dibdib mo. Alam nyo, Sister Des, hindi naman ganun kadali para kalimutan yung pangyayari. Kahit sino naman siguro na kapatid o kadugo pag ganun ginawa, talaga nadudun talaga yung paghihiganti mo yung galit, bukod sa yung dibdib. Talagang gusto mo talagang bawian pa yung iba eh. Total, nandito na eh. Ganito nang pangyayari. Nandito na ako sa loob ng Muntinlupa. Tapos, hindi mo pa alam kung anong nangyayari sa labas, sa mga magulang mo, kapatid mo. Sa totoo lang, Sister Des, yung mga pamilya ko, pinatigil ko na sila na padalawin dito. Pinadalo doon dahil una-una, ako mismo naaawa sa kanila eh. Pangalawa, ayaw ko yung kaawaan nila ako. Wala nang bumibisita sa'yo. Paano ka? 18 years old ka pa lang noon. Meron ba ibang taong umaalalay sa'yo doon? Actually, Sister Des, meron ako naging spiritual advisor kasi doon. Lalo-lalo na si Monsignor Fabio Laguera. Siya yung naka-assign na pare doon sa loob ng Bilibid. Mabait naman siya, pagkatapos niyaya niya ako, dinala niya ako sa simbahan, naging chapel worker ako. Doon, pag may nagmimisa, maalala ako sa pagmimisa. Yung naging sakristan na rin ako. Pero, yung that time na ginagawa ko pa yun, hindi naman basta-basta nawawala yung galit ko. Kasi, pag wala na akong ginagawa, doon na naman yung naalala ko na naman pangyayari. Bumabalik na naman sa akin yung galit. Tapos nung mag-June na, sila Mrs. Morales, yung pinaka-chief education namin doon, sabi niya sa akin, "Ay Andrew, mag-aaral ka ha?" Sabi niya ako. Kasi parang hindi bilangguan turing niya sa amin doon eh. Basta sinabi niya, "Oh Andrew, mag-aaral ka. Kasi mahaba ang sentensya mo." "Anong year ka na ba natatapos?" "Ma'am," sabi ko, "first year pa lang ako." Pero sa totoo lang nun, 4th year high school na ako nun. Kasi inisip ko rin, 4th year na ako, pagkatapos mag-enroll pa ako ng 4th year. Kahit na matapos na ako ng college, ganun din eh.
nandun pa rin ako eh. Nakakulong pa rin ako eh. Kaya yung ginawa ko, nag-enroll ako ng first year. Hanggang sa dumating yung punto na tumagal na ako ng mga 10 taon. Oo, 10 taon no. Talagang hindi ko rin namalayan, naka-10 taon na rin pala ako. Hindi ko na alam. Hindi ko na namamalayan. Para naman mga anghel, silang sinasamahan ang batang-batang bilanggo. Yung nasa dibdib mong galit at paghihiganti, nandun pa rin ba yun? Napakabigat nga ako sa sa ulo saka sa dibdib eh. Dahil nandun pa rin yung galit. Pero napakabait naman ng Diyos dahil unti-unti niyang niwawala yung galit at yung po na nakabalot sa dibdib ko. Lalo na po nung nagkaroon ng life spirit seminar doon sa loob ng at kami yung kauna-unang batch. Kasi merong isang nag-organize doon na kasama ko dati kong kasama sa Baguio yung ka-birthmate kong babae. Kambal din yun. Kaya nung nagkatinginan kami, nagulat din siya dahil nagtataka siya bakit nandoon ako. Kaya nung nag-seminar ako, doon talagang mabait talaga ang Diyos dahil doon na unti-unti talagang nawala yung kinikimkim kong galit. Kasi nung pagkapikit ko talagang buong liwanag talaga yung yung pala yung pag-iyak ko na yun, inaalis niya na pa. Inaalis niya na pala yun sa puso ko yung galit. Kaya nung natapos yung CLSS namin, bumalik na yung dati kong pagkikitungo sa tao. Kaya minsan nag-a-advise din ako sa mga kasama ko na ako nga, ang laki-laki ng sentensya ko eh. Hindi ko iniisip yan eh. Kayo pa kaya na parya-parya lang yung sentensya nyo sa akin. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, Panginoon, salamat at may liwanag iyong ibinigay sa aking buhay. At meron pa isang anghel na padala sa iyong Panginoon, yung si Chayo. Paano mo sila nakilala? Bali si Chayong po, isa siyang mga Caritas volunteer. Siya lang nakikipag-interaction sa amin. Doon kami nagkaroon ng talagang communication kasi minsan binibigyan niya ako ng sabon, Colgate, gano'n. So nung hindi nagtagal, nagkaroon kami ng later communication. Hanggang sa kung ano na rin umudyo sa isipan ko na ligawan ko siya. Kumbaga sana na-develop na kami sa isa't isa. Nag-close kayo sa isa't isa. Na-develop na kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating na yung panahon na lagi na rin siyang dumadalaw, kahit anong gulong mangyayari doon sa loob, sige pa rin siyang suporta sa akin, dumadalaw pa rin siya. Kailan naman napababa ang ang sentensya mo? Na manggagaling Malacanang. Kasi ang bali ang binaba ng sentensya ko noon, 15 years to 20. Doon ako nagkaroon ng tinatawag ko na liwanag. Dahil nakikita ko na may pag-asa na akong